Yes, Senator Padilla, you're recognized. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Nais ko lamang pong kunin ang pagkakataon nito bilang parlamentaryong pagsisiyasat po. Sana ganap po di ito sapagkat, Ginoong Pangulo, ako po'y naguguluhan. Sapagkat dito pong nakaraang Huwebes, meron pong naglabas na isang journalist ito, isang istasyon, na sinasabi na ako daw po ay nagngat-ngat dito sa loob ng Senado. Ito po ay ano po yung middle finger po. Habang tayo daw po ay nagsasagawa ng lupang hinirang, nagpa-flag ceremony, ako daw po ay nagngat-ngat. At ito po ay naging malaking issue. Ako po ay nagtataka, Ginoong Tagapangulo, sapagkat noong pong dati na binigyan ako ng issue na isang chismis, naglabas po kaagad ng ating Sergeant of Arms ng report at binigay niya po kaagad sa media. Ito po, wala pong kahit na sino ang nagpapaliwanag na hindi ko po ginawa. Ang tanong ko po, meron po ba tayong tinititigan sa tinitingnan dito? Kasi napakabigat po ng akusasyon na ito sa harapan po ng ating bandila. Ako po yung magngangat-ngat. At gusto ko pong ipaalam sa ating mga kasama, kung politika lang, handa po ako mag-resign. Pero pagka-religion ko po ang pinag-usapan, kahit sino sa inyo, paano gusto nyo, wala pong problema. Pero wag pong religion ko. Hinihingi ko po, wag pong religion ko, mahal na tagapangulo. Dahil ito po yung malaking kabastusan sa amin. Ito po, ang sinisip, naku po, ito po yung nag-iisang Diyos. Dito po nakasalalay ang aming pananampalataya. Handa po kaming magpakamatay para dito. Sana po wag pong gamitin ito para siraan ako. Dahil sinasabi ko po, mahal na tagapangulo, kung gusto niyo ako mag-resign, ngayon na, kung gusto ninyo. Wag niyo akong siraan. Yun lamang po. Maraming salamat po. Tama po kayo. Pero ngunit ang inyo pong lingkod bilang Pangulo, nung nakita ko po yan, ang sinabi ko sa kanila, tignan muna nila yung mga litrato sapagkat nagpakita ng ibang litrato na kayo ay ang pintuturo ang nakataas at may eksplanasyon na ito ay isang religious practice kapag kayo ay nagsasampalataya sa bandila. Baka lang hindi nakarating sa inyo yung explanation na sinabi ko. Kaya ipagpatawad nyo na kung ang Sergeant at Arms, so ang mga journalist natin ay hindi nila napansin yan. Ngunit ako mismo, nung tinanong nila, sinabi ko na tingnan nila. Merong mga pinakitang litrato ninyo sa kabilang side na malinaw na hintuturo ang inyong pinapakita. Kaya patawarin nyo na silang ng mga nagkamali at medyo natanga ang pananaw. Opo, mainam po sana maglabas din po ng formal na investigasyon at formal na pahayag ang Senado patungkol po dito. Kasi, Ginoong Pangulo, yung lumabas pong mga, meron pang parang dinoktor pa eh. Meron pong, malabo yung isang litrato eh. Meron pong nilabas sa apology ang Rappler sa inyo. Opo. Na ito ay mali ang pagkakasabi nila na kayo ay merong ginawang tawag niyo po, ingat-ngat. Opo. Alam niyo po, Ginoong Pangulo. Humingi ng tawad sa inyo. Ayan, Opo, pero napakainam po kung manggagaling po sa Senado sapagkat marami naman pong kamera dito ang magsasabi na hindi ko po ginawa yan. Hindi ko po magagawa yan. Tama. Napakalaking pambabastos po niyan. Hindi ko po magagawa, Ginoong Pangulo. Ako na mismo bilang bilang Senate President o tagapangulo ninyo, ako na nagsasabi na hindi ninyo ginawa yan. At tama yung mag-apologize sila sapagkat mali ang pinakita nila. Patawarin nyo na sila. Meron pang isa, merong naglabas din ng isang fake news na meron daw kumakanta rito ng Bayang Magiliw na pababoy. Papayagan ba natin mangyari dito yun? Hindi po totoo yun. Hindi nangyayari yun. Nandito kami at wala tayong nakitang nagkumanta ng Bayang Magiliw dito o ng Lupang Hinirang dito na mali. Kaya dapat nag-iingat ang ating mga netizens. Na ibang napakahusay ng mga netizens natin kung tutuusin eh. Pero may mga ilan nakakasingit talaga ng mga fake news na ganyan. Siguro masyado lang kayong popular kaya kayo pinag-initan.
Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Wala po nga naman. Yes, Senator De La Rosa. Before we recognize Senator Bato de la Rosa, if he gives me the chance to help our distinguished colleague, Senator Robin Hood Padilla, kung gusto niya po, siya naman po ang chairman ng Committee on Public Information. We can refer his manifestation to his committee and he can look deeper into it kung okay sa kanya. Opo, kung yun po ang mamarapatin at pinakamaganda, opo. Maraming salamat po, opo, Pinuno Mayor Yap. All right, so At any least- objections? Yes, kasi Mr. President, he can also invite PRIB because the PRIB of the Senate, pag may mga ganyan, pag lumabas ka agad, pwedeng i-counter ng PRIB. Hindi na maghihintay po si Senator Robin Hood Padilla na yung staff pa niya magka-counter. Pwede nang i-counter agad kasi mayroon ng mga record ang PRIB, Your Honor. So, if it's okay with the good chairman of the Committee on Public Information, then I so move, Mr. Chairman, that we refer his speech to his committee. All right, any objection? Chair hears none. The speech or the manifestation of the senator from Mindanao be referred to the Committee on Public Information and Mass Media. Senator De La Rosa is recognized. Thank you, Mr. President. Mr. President, since nabanggit mo na lang rin na yung pagpangalaga sa lahat ng miyembro ng Senado ay isang tungkulin ng Senate President. I just would like to bring to the attention of the Senate President. I came across with the news na when the Senate President was asked by a certain Christian Esguerra regarding the minority taking up the question about the custody of Bryce Hernandez. Ito po ang sagot ng ating Senate President, which I find it very, very, very sad because being the Senate President, we hope that you are going to take care of not only the majority, because you are not the majority leader, you are the Senate President, and we hope that the majority and the minority will be taken care of by the leadership of the Senate. And if I quote your answer, Mr. President, gimmick yan ng minority. Hindi ba nila naiisip na baka si Martin Romualdez ang tuta ko? Makabintang sila porque pinagbigyan ko yung TRICOM, tuta na ako. May ginawa ba akong illegal? Yung request ng House of Representatives, illegal? Hindi. Ang gusto ninyo, awayin ko yung House of Representatives on day one. Mamatay sila sa sama ng loob. So, malungkot lang ko ito, dalawang punto, Mr. President. Unang-una, yung mamatay sila sa sama ng loob. Kami, Mr. President, hindi po kami mapatay sa sama ng loob dahil hindi na po masama ang loob namin dahil tanggap na namin na kami ang minority. Ang kinasama lang ng loob namin is bakit kailangan pang patayin kami sa sama ng loob? Hindi na po masama ang loob namin. Tanggap na namin na kami minority. At pangalawang punto, Mr. President, gimmick lang ng minority yan. Ang Senado po, hindi po ito noon-time TV show na puro gimmick ang ating tinitikap dito. Kami po ay nag-raise dito ng legitimate issues which requires legitimate attention. So, Mr. President, ako po ay nalulungkot which brings me to my parliamentary inquiry, Mr. President, na yung si Bryce Hernandez, yung kanyang custody was transferred, physical custody, I'm talking about physical custody, was transferred from the Pasay City Police Station to the Senate Sergeant at Arms room. Through yung from correction, from Camp Crame to Pasay, it was done through plenary action. Now, lately we heard that he was again transferred from Pasay to the Senate without plenary action. This is my parliamentary inquiry. Kung is a parliamentary action can be subverted by an action which is not a parliamentary action? Yun lang tanong ko. Matter of procedure lang, Mr. President. Dahil kung ganon,
kailangan klaruhin natin yung ating rules. Thank you, Mr. President. Before I recognize the majority leader to place on record the recommitment of Mr. Hernandez, when I said mamatay sila na sama ng loob, we were addressing the trolls. Because it was the trolls who were saying something to that effect. Na misunderstood nila completely. No? I'm not supposed to do this. I'm not supposed to answer you here in the rostrum, but I cannot help but do that because you took the floor and parang sinisita mo yung Senate President, which is very unparliamentary. But nevertheless, I will answer you. Ano? Like, for example, yung sinasabi nila na sumunod daw ako kay Martin Romualdez. Just because I mentioned that Martin Romualdez called me, does not mean that ako'y sumunod sa kanya. The request was coming from the House of Representatives. And the request was to retain Hernandez in the Congress. At doon ako hindi pumayag. Is that being tuta? So you cannot help but also think na sasama ang loob ko pag binibintangan ako ng salita. Hindi po ba? So, ayun. Anyway, mabuti na yung masagot natin yan. At sinasabi ko sa kanila, yung mga trolls, yung mga sinasagot namin. Ngayon, to answer the issue of Mr. Hernandez, the majority leader may read the recommendation or the recommitment of Mr. Hernandez to the Senate custody. Yes, Mr. President. Mr. President, with the permission of the body, we made a study on the action that transpired the last 2 days on the recommitment of Bryce Hernandez dito po sa atin sa Senado. To put on record, this is how it transpired. Last week, it was requested by, of course, the House of Representatives that we detain him in the House of Representatives. Hindi po kayo pumayag. Ang sabi nyo, kung ganun po ang gusto ni Hernandez kasi ayaw nyo pong bumalik dito, ang sinabi mo, hindi pwede. Dapat neutral and safe area doon po sa PNP Custodial Center. So nagkaroon po tayo ng debate dito dahil it was our distinguished colleague, Senator Marcoleta, who raised the issue that why was he put in the PNP Custodial area and not to the Senate Detention Facility, which was seconded by many of the members of the minority. A debate ensued. After the debate, I asked for a minute suspension and we all suggested na sa Pasay City Jail na lang po dahil malapit po sa Senado. Pero let's not forget the fact that originally, the position of the minority was to bring him back to the Pasay City Detention. It was only I who made the recommendation during the break that we keep it in Pasay City Jail because I approached the minority and you all agreed to my recommendation. And then after we started the session once more. The motion was done by the minority, graciously done by the minority, to move him instead to the Pasay City Jail. But upon consultation of the chairperson of the Blue Ribbon Committee, Senator Lacson, the Senate President granted the request as the chairperson of the Blue Ribbon Committee requested that he be brought back to the Senate, which was really at yun talaga ang posisyon ng gusto ng ating minority at the time para wala ng gulo. Pumayag po kayo na dito na lang sa Senado at may request na rin po for the record, may sulat po si Bryce Hernandez, ang mga abogado niya, na ibalik siya dito at yan po ay confirmed sa kanilang hearing this morning for his writ of amparo before the Pasay City Regional Trial Court. Sinabi po ay doon na lang po ako sa Senado ilagay. So, the Senate President acted on the request na gusto ibalik na lang po dito. Tayo naman po ang may kustodiya niya sa kanya. At as a matter of fact, while watching the press con of our distinguished colleague, Senator Marcoleta, nung tinanong sa kanya, sinagot po ni Senator Marcoleta ay tama naman po yan. Dapat talaga dito siya sa Senado kasi tayo po ang may kustodiya. Sinabi po ng ating mahal na senador yun. So we also pursuant to Article 6, Section 6 of the rules of the Blue Ribbon Committee, which states, a witness cited in contempt may be ordered to be detained in such a place, be designated by the committee or concurrence of the Senate President by either detention order or commitment order.
and under that commitment order, wherein the witness cited contempt refuses to produce documents required of him and her, or to be sworn or to testify, or maliciously evades or misleads the committee, or otherwise purge himself or herself of that contempt, may be ordered to be committed to any jail or prison facility upon recommendation of the committee through the chairman or the concurrence of the Senate President. So in this case po, the chairman had requested that he be brought back to the Senate for detention. It's not a violation of any rule, Mr. Chairman. Mr. President. Thank you. President.